Malapit na sanang maordinahan bilang pari si Kevin ng kanilang bishop sa simbahan nang bigla na lamang may isang batang lalaki na nagngangalang David ang sumigaw ng malakas at nag-anunsyo na meron daw siyang napansin na kakaiba sa loob ng kanilang simbahan. Kaya naman si Kevin na mismong nagpahinto ng seremonya para pakinggan ang sasabihin ng bata at ang kanyang naging desisyon ay nagdulot ng isang nakakagulat na revelasyon. Nagsisimula na ang seremonya sa simbahan dahil malapit ng ordinahan si Kevin para maging pari. Nasasabik siyang makita ang kanyang mga mahal sa buhay na nagsasama-sama upang saksihan ang espesyal na sandaling ito. Nang pumasok ang obispo sa simbahan upang simulan na ang seremonya sa isang panalangin, isang tinig ng isang batang lalaki ang pumutol sa lahat. Napalingon ng lahat para makita ang batang lalaki na malakas na nagtatanong kung saan napunta ang kanilang sanggol. Sinubukan siyang patahimikin ng kanyang ina, ngunit ang batang lalaki na nagngangalang David ay patuloy na iginigiit na ang lalaking itinuturo niya ay may sanggol nang pumasok siya sa simbahan. Ngunit ngayon ay napansin ng batang si David na nawawala na ang sanggol na hawak nito. Nababalisa si David at ang unang naisip ni Kevin ay puntahan ng batang ito at pagaanin ang kanyang kalooban. Umalis siya sa altar at yumuko sa harap ng maliit na si David. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya na ipaliwanag kung ano ang problemang sinasabi niya. Dito ay sinabi ni David na nakita niya ang isang lalaki na karga ang isang maliit na sanggol sa likod ng simbahan. Gayunpaman, lumabas muli ang lalaki na wala na ang sanggol. Sinubukan nilang ipaliwanag kay David na maaaring ibinigay lang ng lalaki ang sanggol sa kanyang ina. Ngunit hindi naniniwala dito ang batang lalaki. Ayon sa kanya, nag-iisa lamang daw ang lalaki na pumasok sa simbahan at itinago niya ang kanyang sanggol na daladala sa isang lugar sa likod ng kanilang simbahan. At sa puntong ngang ito ay tinanong na nila si David kung sino ang lalaking kanyang nakita. At doon ay napansin ng bata ang isang lalaki na umaalis sa simbahan at agad niya itong tinuro gamit ang kanyang daliri. Nang tawagin nila ang lalaki, binilisan nito ang kanyang lakad at mabilis na umalis sa simbahan bago pa man siya makaharap ng sinuman. Napakabilis ng paglalakad ng lalaki na halos tumatakbo na ito habang pilit niyang tinatago ang kanyang muka at tanging ang batang si David lamang ang nakakita sa kanyang itsura ng mabuti. Noong una, akala ng lahat ay guni-guni lamang ni David ang mga bagay-bagay. Ngunit sa paglipas ng mga minuto, nagsimula silang mag-alala. Ang tanong sa kanilang isipan ay, may nakita nga ba talaga si David na lalaking may daladalang sanggol? Alam nilang kinikailangan na nilang malaman ang katotohanan. Habang si Kevin naman na talaga namang pinaghirapan at nagsumikap para lamang marating ang araw na ito ng seremonya upang maging pari, ay bigla na lamang nawalan ng pakialam sa seremonya. Dahil kung totoo ngang merong isang inabandon ng sanggol sa loob ng kanyang simbahan, alam ni Kevin na ang paghahanap ng sanggol ang magiging kanyang pangunahing prioridad. Maya-maya pa ay nagpulasan na ang mga tao sa loob ng simbahan. Lahat sila ay isa-isang hinanap ang sanggol na sinasabi ni David na iniwan ng lalaki. Ang simbahan na kinalalagyan nila ay isang luma at malaking gusali na maraming sulok at espasyo, kung saan malaki talaga ang posibilidad na pagtaguan ng maraming mga parte nito. Ngunit matapos ang 30 minutong kanilang paghahanap, ay naiisip na ni Kevin na baka wala talagang sanggol na iniwan sa kanilang simbahan. At sa huling pagsubok niya na hanapin ang sanggol na sinasabi ng batang si David, napagpasyahan ni Kevin na tumingin sa ilalim ng hagdan. At dito ay nagulat siya nang makita ang isang nilalang na tila ba wala ng buhay. Nagdalawang isip pa si Kevin bago itinaas ang kumot na nakatakip sa nilalang. Pero nang sa wakas nang magawa niya ng iangat ito ay laking gulat niya nang makita ang isang maliit na aso na nakabalot na parang sanggol at ang mga paa nito ay nakasabit sa kumot. Labis na nagulumihanan ng aso at hindi naman maintindihan ni Kevin kung bakit may magtatago ng aso sa loob pa mismo ng simbahan. Maingat niyang tinanggal ang kumot, ngunit halos hindi pa rin makagalaw ang tuta. Pagkaraan ng ilang mga sandali ay nakaramdam na siya ng mahinang pagtibok ng puso nito, ngunit napagtanto niya rin na hindi makahinga ng maayos ang tuta. Alam ni Kevin na kailangan niyang dalhin siya kaagad sa isang veterinaryo kung may pagkakataon siyang mabuhay.
Bagamat hindi malinaw ang mga pangyayari sa paligid ng aso, alam naman ni Kevin na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay matanggap ng aso na ito ang pagkalinga na kanyang kinikailangan. Alam naman ni Kevin na pwede niya na lamang iutos sa ibang tao na dalhin ang aso sa veterinaryo at ipagpatuloy na ang kanilang seremonya. Gayunpaman ay nakadama siya ng responsibilidad para sa lahat ng kanyang nasasakupan sa simbahan, kahit pa mga maliliit na nilalang katulad ng aso na ito. Kaya naman agad siyang tumakbo ng mabilis habang nilalampasan ng lahat ng mga bisita at tao sa simbahan. Saglit siyang huminto para lang sabihin kay David at sa kanyang ina na tama nga ang bata. Pagkatapos ay nanghingi ito ng paumanhin sa lahat at nagmadali ng umalis. Sinabi ng nanay ni David na okay lang na sumama siya kay Kevin at hinawakan ng bata ang tuta hanggang sa makarating na sila sa veterinarian. Sandali silang natakot dahil kinakabahan sila kung makakarating ba ng buhay ang aso sa veterinaryo. Gayunpaman, ang aso ay buhay pa nang tuluyan na silang makarating sa establishmento. Laking gulat ng veterinaryo nang makita niya ang maliit na asong ito na may lahi palang Brussels Griffon. Mamahaling aso to ah. Saan niyo ito nakuha? Pagtatanong ng veterinaryo sa kanila nang makita nito kung anong uri ng aso ang nangihina na dinala nila. Pinaliwanag ng pari at ng batang si David na iniwan daw ito sa simbahan. Ngunit nagtataka ang veterinaryo kung bakit iiwan na lamang ng basta-basta ang ganito kamamahaling aso. At napag-alaman din ng veterinaryo na napakaraming mga medisina o gamot ang ibinigay ng hindi matukoy na tao sa aso na hindi naman alam ang kanyang ginagawa. At dahil sa mga medisina na ito ay halos mapatigil na nito ang pagtibok ng puso ng aso. Kaya naman nagdulot ito para hindi na halos makahinga pa ang kawawang nilalang. Talaga namang napakasama ng kalagayan ng kalusugan ng aso sa mga pagkakataong ito. Parehang umaasa ang bata at ang lalaking si Kevin na tuluyan pang gagaling ang aso. Pero nauunawaan naman ni Kevin na mas importanteng gumaling ang aso para sa batang si David dahil magdudulot ito ng positibong bagay sa buhay ni David, dulot na kamamatay lamang ng tatay ng bata dahil sa cancer. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Inaasahan ni Kevin na hindi ito magiging isa pang bagay na magpapalungkot sa kanya. Maya-maya pa ay iniwan na nila ang tuta sa veterinaryo at bumalik sa simbahan. Gayunpaman sa oras na iyon, nakaalis na ang obispo, kaya kailangan nilang planuhin ang kaganapan para sa isa pang pagkakataon. Nakakadismaya man, pero at least nagkaroon ng pagkakataon si Kevin na malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang simbahan. Unang-una, kinikailangan ni Kevin na matukoy ang pinagmula ng tuta. Sa kabila ng katotohanan na wala siyang mahanap na kahit na anong palatandaan na pwedeng magturo sa pinagmula ng tuta na ito, ay nakaisip naman siya ng isang idea kung saan sa tingin niya ay makatutulong ito sa kanya para makakuha ng kinikailangan niyang impormasyon. Napagpasya niyang uminom ng tsaa kasama ang mga matatandang babae sa kanilang bayan na kilalang may alam sa kahit na anong mga nangyayari sa kanilang lugar. Hindi nga kalaunan, isa sa kanila ang nagpaalam sa kanya tungkol sa isang pamilya sa lugar na nagmamayari ng parehong lahi ng aso. Naisip ni Kevin na ito ay maaaring maging isang magandang impormasyon na pwedeng makapagturo sa kanya ng pinagmula ng aso. Saan ko po kaya pwedeng matagpuan yung pamilyang tinutukoy niyo? Magalang na tanong ni Kevin sa mga matatanda. Ngumiti naman ang isa sa kanila. Alam mo ba yung bukid sa gilid ng munisipyo? Nandoon nakatira yung pamilya at sigurado akong may malalaman ka kapag pumunta ka dun. Agara namang sagot ng matanda. Kaya naman matapos ang kanilang maiksing pag-uusap ay agad na pumunta at bumisita si Kevin sa bukid ng pamilyang tinutukoy ng mga matatanda para mas lalo pang mag-imbestiga. Sa kanyang pagdating, napansin niya kaagad na nasa tamang lugar siya. Pagkababa niya sa kanyang sasakyan, isang grupo ng mga tuta ang bumungad sa kanya. At dito ay nakita niya ang pagkakahawig ng mga ito sa asong natuklasan niyang nakatago sa ilalim ng hagdanan ng simbahan. Tinanong ni Kevin ang pamilya kung nawalan ba sila ng mga tuta at ang sagot nito ay talaga namang nakakagulat. Pinaliwanag kasi ng pamilya ng kanilang aso ay nagsilang ng mga anak kamakailan lamang at sa araw ay pinapayagan ng pamilyang ito na maglaro ang mga aso sa labas sa isang kulungan sa ilalim ng mga puno.
Gayunpaman dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga bisita sa bukid para sa binibenta nilang itlog at gatas, hindi maiwasan na maraming mga tao ang dumarating at umaalis. Alam naman namin na kasalanan namin. Pero nitong nakaraang araw, yung papapasukin na sana namin sa bahay yung mga aso. Doon namin napagtanto na kulang ng isa, yung mga alaga namin. Hindi namin sigurado kung anong nangyari at hinihinala namin na maaaring umakyat ang tuta sa kulungan at tuluyang nakawala. Pero hindi kami sigurado kung ganun ba talaga kasi medyo mataas naman yung bakod. Imposibleng kakayanin ng tuta namin na makaakyat dun. Hinanap na nga nila kung saan-saan ang tuta, ngunit kinikailangan nilang tanggapin na nawawala na nga ito. Malaking kawalan ito para sa kanila. Hindi lang dahil binibenta nila ang mga tuta na ito para kumita, kundi dahil nakikita nila na sobrang nasasaktan ang nanay ng tuta sa pagkawala nito. Balak naman talaga sana nilang ibenta ang mga tuta na ito. Ngunit nahihirapan din silang gawin ito dahil mahal na mahal nila ang kanilang mga aso at ngayon nga ay nawawala na ang isa sa mga ito. Kapag naiisip nila ang idea na nawawala at nag-iisa lamang ang kaawa-awang tuta sa malaki nilang bukid ay natatakot sila. Ngunit wala na silang magagawa pa. Gayunpaman ay wala silang kamali-mali na may dumating talaga sa kanilang bukid at kinuha ang isa sa kanilang mga tuta. Pero nang magpakita na nga sila ng mga larawan ng tuta kay Kevin, nakilala agad ni Kevin ang isa sa mga tuta na ito bilang ang tuta na kanyang nirescue at ngayon ay lumalaban nga para sa kanyang buhay sa opisina ng veterinaryo. Sigurado ka ba? Ito ba talaga yung tuta na yun? Paglilinaw pa ng lalaki na nagmamay-ari ng tuta. Tumango naman si Kevin. Opo, sigurado ako at hindi ako nagkakamali. Buong loob na sagot nito. Hindi na nga sila makapaghintay pa na makita siya at agad na nagtungo sa klinik. Sa veterinaryo, nagulat sila nang makita ang maliit na si David na hawak ang tuta at pilit itong inaaliw. Sa mga pagkakataong ito ay mas bumuti na ang kalagayan ng maliit na aso at tila gustong-gusto na itong yakapin ng bata. Ipinaliwanag naman ng nanay ni David na hindi mapigilan ng kanyang anak na mag-alala kaya pinabalik niya ito upang matiyak na okay ang tuta. Pasensya na po kayo sa anak ko. Paulit-ulit po kasi niyang gustong makita yung tuta. Natatakot daw po siya na baka may kung ano nang mangyari sa kanya. Paghingi pa niya ng paumanhin. Ipinaliwanag naman ng batang si David sa kanila ang lahat tungkol sa lalaking nag-iwan ng tuta sa simbahan. Maya-maya pa ay sinimulan na ng mga matatanda na ilista ang pangalan ng lahat ng mga lalaki sa kanilang bayan at sinubukang tignan kung alin man sa kanila ang tumutugma sa paglalarawan ng bata. At sa wakas nang makilala na nila ang sa tingin nilang tamang tao, maaari na nilang mahuli ang taong responsable sa kaganapang ito. Ngunit kailangan nilang maging maingat. Nagulat naman ang lalaking si Kevin dahil kilalang kilala niya ang nanay ng lalaking ito. Ano na nga lang ba ang maaaring dahilan para nakawin ng lalaking ito ang isang tuta? Dahil kilala ni Kevin ang pamilya ng lalaki at alam niya na hindi naman ito naghihirap sa buhay. Katunayan nga ay kilala itong mayaman. Lahat ng ito ay kailangan nilang malaman. Gayunpaman, ayaw naman ni Kevin na tumawag kaagad ng pulisya. Dahil para sa kanya, siya ang dapat lumutas ng problemang ito dahil iyon ay kanyang simbahan at kanyang kongregasyon. Kaya gusto niyang siya ang unang makakaalam ng nangyari. Isa lang ang malinaw. Mahal ang tuta na ito at kung sino man ang magnanakaw sa ganito kamahal na aso ay siguradong magkakaroon ng malaking problema. Gustong malaman ni Kevin kung bakit niya siya ninakaw bago sila kumilos. Nais din niyang tiyakin na ang mga bagay ay eksaktong nasa lugar nila. Kaya naman pagkaraan ng ilang araw, tinawag ni Kevin ang isang kaibigan na pumunta sa simbahan. Inanyayahan niya ang lalaking ito na nagngangalang Carl upang tignan at suriin ang mga kinikailangan kumpunuhin na ginagawa nila sa gusali. Sinabi niyang kailangan niya ang kanyang husay bilang isang kontraktor para matiyak na ginagawa nila ito ng tama. Nilibot siya ni Kevin sa simbahan. Ngunit habang naglalakad sila ay biglang napahinto si Carl sa hagdanan. Bigla siyang sumigaw at tinuro ang isang tela na bumabalot sa kung anong nilalang at nakalagay sa ilalim ng hagdanan. Kung titignan ay para bang isa itong sanggol na iniwan.
Halatang gulat na gulat si Carl at namuti ang kanyang buong muka. At bago niya pa nga makontrol ang kanyang sarili, ay doon niya na ipinakita ang sorpresa sa kanyang muka. Bakit hindi pa rin natatagpuan yung sanggol? Pagtatakang wika niya. Kaya naman lumapit na si Kevin sa kumpol ng mga tela na ito at dinampot ito. Dito ay pinakita niya na walang kahit na anong nilalaman ang mga tela na ito, kundi ay nakabalot lamang ito sa isang laruan at hindi sa sanggol na inaakala ni Carl. Pagkatapos ay hindi na nga masyadong nagsalita pa si Kevin at hinintay niya na lamang na ipaliwanag ni Carl ang sitwasyon. Ang pagkagulat na naramdaman ni Carl ay tila ba nagdulot para mas maging madaldal siya kaysa sa kanilang nakasanayan na kung saan ay agad niyang inamin na kinuha niya nga ang sanggol na aso sa isang kalapit na bukid para sana ibenta ito at pagkakitaan. Pasensya na, hindi ko naman talaga gustong masaktan yung tuta. Desperado lang talaga ako na makakuha ng pera dahil sa dami naming bayarin. Lalong-lalo na at nalubog na kami sa utang simula nung nagkasakit si mama. Nawala na yung mga negosyo namin. Kailangan ko talagang kumita. Napakalala ng sakit ni mama. Ayon sa doktor, inaatake daw nito yung mga nerve cell niya. At ang nakakatakot pa dun ay baka dumating na ang araw na hindi na nito kayang makakilos ng siya lang. Napakarami na lang ginawang proseso sa katawan ni mama. Napakaraming pagbabago at napakarami na naming perang nagastos sa sakit niya. Pinaliwanag pa ng lalaking si Carl na kinailangan nilang ipaayos ang kanilang bahay upang sa gayon ay magkasya ang wheelchair ng nanay niya sa loob nito at napakalaki ng kanilang ginastos. Sinabi niya pa na bumili pa sila ng isang machine na kung saan ay i-check nito kung tama ba ang paghinga ng nanay niya sa tuwing sumasapit ang gabi at napakarami pang iba. At dahil nag-iisang anak ang lalaking si Carl at ilang taon na ang nakalipas simula noong mawala ang tatay niya, karamihan sa mga pinansyal na pasanin ay napunta sa kanya. At lahat ng problema ay siya na ang nagdadala. Gusto niya rin namang ipatago sa nanay niya ang natitirang pera nito para nang sa gayon ay may magagamit ito sa mga pangangailangan nito sa hinaharap. Ngunit nalalapit na nga rin mawalan ng trabaho si Carl dahil lagi niyang dinadala ang kanyang nanay sa mga appointment nito sa doktor na kung saan bukod sa wala na nga siyang oras para sa ibang bagay ay konti-konti na ring nauubos ang mga perang ginagastos niya sa pangangalaga sa kanya. Kaya naman tuluyan nang naging desperado ang lalaking si Carl. Natatakot siya na hindi niya may bigay ang lahat ng pangangailangan ng nanay niya para mapanatili itong buhay. At sa mga pagkakataon na iyon ay doon niya nakita ang mga tuta na iniwan lamang sa ilalim ng puno at walang nagbabantay. At napangunahan siya ng takot at pag-aalala kaya kinuha niya ang isa sa mga tuta. Ngunit mayroon pa pala siyang maliit na problema. Dahil nalimutan niya na ang araw na iyon ay ang araw kung saan kinikailangan niyang pumunta sa seremonya ng pagiging pari ni Kevin. Hindi kasi makakapunta ang nanay niya dahil sa karamdaman nito at ayaw niya lamang makagulo sa seremonya ng simbahan. Kaya naman pinakiusapan niya ang kanyang anak na pumunta na lamang doon at kumuha ng ilang mga larawan. Kung hindi nga ito magagawa ni Carl at uuwi na lamang siya sa kanilang bahay nang walang mga larawan sa seremonya tulad ng binibili ng nanay niya, ay sigurado siyang labis na magtataka ang nanay niya. Ayaw niya namang makadagdag pa sa pag-aalala ng nanay niya dahil lamang sa mga ginagawa niyang pagkakamali. At kung pupunta naman siya sa simbahan ay nag-aalala siya na baka biglang tumahol ang aso. At pwede itong magdulot para mahuli ng mga tao doon kung ano ang kanyang ginawa. Kaya naman nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip habang nakaupo siya sa kotse. Iniisip niya kung iiwan niya na lamang ba sa kotse ang tuta. Ngunit kawawa naman ito kung maiiwan ng mag-isa sa kotse sa napakainit na araw na iyon. Kaya naman sa huli ay napagdesisyonan niya na lamang na kumuha ng isang kumot mula sa kanyang sasakyan. Binalot niya dito ang tuta at kumuha din siya ng isa sa mga pills ng nanay niya na kung saan ay agad niya itong pinainom sa kaawa-awang nilalang na nagdulot para matulog ng halos walang hanggan ng tuta nang tuluyan niya ng mainom ang gamot. At para mas lalong maging epektibo pa ang kanyang plano, ay sinubukan niyang iporma ang pagkakabalot ng tuta sa kumot bilang isang sanggol. Pinlano niya rin na itatago niya na muna ang tuta na ito sa ilalim ng hagdan hanggang sa matapos ang seremonya. At kapag tapos ng seremonya, ay sa kanya lamang ito kukunin.
Ang lahat naman ay naayon sa plano niya hanggang sa may isang matalinong batang lalaki ang nakaramdam sa kakaibang ginagawa ni Carl at napagtanto na may mali itong pinaplano. Alam ni Carl na kailangan niyang tumakbo bago malaman ni Kevin ang kanyang pagkakakilanlan at magtanong ng mga tanong na hindi niya masasagot. Alam ni Carl na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, ngunit hindi niya ito kayang harapin dahil kung iulat siya sa mga pulisya ay maaaring makadagdag pa ito ng mas marami pang problema sa kanilang buhay. Ang kanyang ina ay umaasa sa kanya para sa pinansyal na suporta at kung siya ay aarestuin ng mga otoridad, ito ay matinding kaparusahan din hindi lamang sa kanya kundi maging sa nanay niyang umaasa sa kanya. Maya-maya pa ay napagpasyahan ni Kevin na kausapin ang buong kongregasyon para malaman ang magiging plano at kung paano maayos ang problema na ito. Ngunit bago iyon, binisita niya ang nanay ni Carl para magbigay ng suporta at pasiglahin ang kalooban nito nang hindi sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga aksyon na ginawa ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang pulong kasama ang pamilya mula sa bukid upang pag-usapan kung ano ang susunod nilang gagawin. Pumunta rin doon ang batang si David at ang kanyang nanay. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Kevin ang lahat nang hindi nagbabanggit ng kahit na anong pangalan. Ayaw na rin kasi nilang palakihin pa ang gulo, lalo na nandoon ang batang si David at baka ikwento pa niya ito sa kanyang mga kaibigan na kung saan ay maaaring magdulot pa ng mas malaking problema. Kaya naman, magkasama silang gumawa ng isang perpektong solusyon. Napagpasyahan ng pamilyang nagmamay-ari ng mga aso na hindi na nga rin sila magsasampa pa ng kahit na anong kaso, lalong-lalo na ang ama ng tahanan. Dahil ni minsan ay hindi naman ito nakapag-file ng police report tungkol sa nawawala niyang aso dahil inaakala nilang nakatakas lamang ito ng mag-isa. Pero ngayon, masaya na siya dahil kaya na nilang maayos ang lahat ng kanilang mga problema. Naniniwala naman sila na kailangang pagtrabahuan ni Carl ang pinsalang na idulot niya sa pagnanakaw nito ng isang tuta sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa simbahan. Pinarusahan man siya sa kanyang pagkakamali, ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi nito sinira ang kanyang buhay o ang buhay ng kanyang nanay. At nang sabihin na nga nila kay Carl ang tungkol sa pagpapatawad na naramdaman ng pamilyang ginawa niya ng masama, ay napaiyak siya dahil sa nagawa niyang pagkakasala. Masaya siyang nagsimula ng pagtatrabaho sa oras na kung saan ay naglaan pa nga siya ng mas marami pang oras para matapos kagad ang kanyang trabaho. Gayunpaman ay nahirapan pa rin siya sa pagkondena sa kanyang sarili sa kanyang mga aksyon. Sa kabila nito, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tulong na kailangan niya para magpatuloy sa buhay. Hindi siya naniniwala na karapat dapat siyang tulungan, ngunit hindi naman sumasang-ayon ang lahat dito. Kinausap ni Kevin ang ilan sa mga babaeng matanda sa kongregasyon tungkol sa sakit ng nanay ni Carl at kung gaano na ito kalubha. Lahat sila ay gustong tumulong. Kaya naman magkasama silang gumawa ng fundraiser at nakalikom ng maraming pera para mabili ang mga gadget na kinikailangan niya para sa kanyang kalusugan at kaligtasan. Kung sanang humingi kaagad ng tulong si Carl sa lugar na ito noong una pa lamang, edi sana ay hindi magkakaroon ng ganitong problema. Gayunpaman ay hindi naman naging masama ang resulta nito dahil nakalikha pa nga sila ng isang mapagmahal na komunidad at nakahanap si Carl ng kaunting pag-asa sa gitna ng kanyang paghihirap. Bumuti na nga rin ang kalagayan ng tuta na ninakaw ni Carl. Ngayon ay pwede na itong lumabas sa veterinaryan. Binisita naman ni David at ng kanyang nanay ang veterinaryo para magpaalam sa aso bago ito bumalik ng tuluyan sa kanyang pamilya sa bukid. Nakakaramdam ng kaunting kalungkutan si David dahil kamamatay lamang ng kanyang tatay. Pero ngayon na nakahanap na sana siya ng kaligayahan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa aso, pero kinakailangan niya na itong pakawalan. Ngunit, isang nakakagulat na sorpresa ang naghihintay sa batang si David sa opisina ng veterinaryo. Nadatnan kasi nila ang tuta sa opisina ng veterinaryo na merong nakatali na isang malaking ribbon sa paligid ng ulo nito. At pagkarating pa lamang nila ay hindi na nga mapakalipa ang aso habang malakas na winawagwag ang kanyang buntot. Maya-maya pa'y nakipag-usap ang pamilya sa nanay ni David at nakakuha nga sila ng permiso dito. Nakita kasi nila ang koneksyon sa pagitan ni David at ng tuta
at ngayon ay gusto nila itong parangalan dahil sa kanyang kabayanihan na kung saan ay plano nilang ibigay sa bata ang tuta na pinakamamahal nito. Totoo po ba? Hindi po ba kayo nagbibiro? Wika ng bata habang hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak dulot ng kaligayahang nararamdaman niya. Sa loob kasi ng mahabang panahon ay ngayon pa lamang siya nakaramdam ng ganitong kasiyahan. At ang kasiyahan na pinakita ni David ay nagkumbinsi sa pamilya na nakagawa sila ng isang tamang desisyon. Ang pera na matatanggap sana nila pag binenta nila ang tuta na ito ay hindi maikukumpara sa pagmamahal na naramdaman at natanggap nila mula sa batang si David. Ngayon ay meron ng best friend si David na makakasama niya sa mga panahon na siya ay nalulungkot. Talaga namang saktong-sakto ito dahil kung tutusin ay hindi rin naman mabubuhay ang aso na ito kung hindi naglakas loob si David na magsalita at sabihin sa mga tauhan sa simbahan ang kanyang kakaibang nararamdaman. Matapos maayos ang lahat, bumalik na sa normal ang mga bagay-bagay at ipinaalam na ng obispo kay Kevin na babalik na siya sa bayan. Maaari na nilang i-reschedule ang seremonya. Ngunit medyo kinakabahan si Kevin sa pagkakataong ito. Ang huling pagkakataon kasi na maoordinahan siya bilang pari ay nagkagulo sa simbahan. Ngayon ay nais niyang maging pari upang maglingkod sa komunidad. Ngunit hindi siya sigurado kung meron siya ng mga katangian na kinakailangan ng isang pari para mapangunahan ang kanyang mga nasasakupan. Pero sa huli ay napagtanto niya na ginagawa niya naman ang tungkulin sa buong panahon na kinakailangan siya ng mga nangangailangan sa kanya. Inuna niya ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili niya at hindi na kailangan ng opisyal na titulo para magawa iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbago rin naman iyon at lahat ng mga taong pinapahalagan siya ay naroon upang siya ay suportahan. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang nag-aalinlangan sa kanyang kakayanan. Bagamat hindi nila ibinahagi ang eksaktong mga detalye ng nangyari, nabalitaan ng maliit na bayan ang tungkol sa kanyang kabaitan at karunungan sa lalong mabilis na panahon. At hindi nga ito napigilang pag-usapan ng mga ordinaryong mga tao sa kanilang lugar. Kaya naman sa huli ay nakapagbigay pa siya ng inspirasyon sa iba na tularan ang kanyang halimbawa at ipakita ang parehong mga katangian katulad ng ginawa niya na kung saan napatunayan niya na isa ka mang opisyal o may mataas na tungkulin sa inyong lugar o di naman kaya ay isang ordinaryong tao lamang ay magagawa mo pa ring makagawa ng kabutihan kahit na ano ang posisyon mo sa lipunan. Kaya kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.